Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo ang ating mga bayani ng isang hippie na tumutugtog ng plauta. Ang tanging hiling niya kapalit ng kanyang pagtugtog ay kaunting pagkain. Nakalulungkot na walang maibigay ang ating mga bayani, kaya nagpatuloy na lamang sila na ikinadismaya ng lalaki. Ang Team Rocket, na sumusunod sa grupo ni na Ash, ay nakatagpo rin ng hippie at naging bastos sila rito, kaya binalaan sila ng hippie na dapat silang rumispeto sa mga nakatatanda. Nang huminto ang mga bayani sa isang bayan para kumain, laking gulat nila nang malaman na wala ng pagkain sa lahat ng tindahan at kainan. Mabuti na lamang ay pinatuloy at pinakain sila ng mayor, at ipinaliwanag nito ang tungkol sa nararanasang taggutom, namatay ang lahat ng pananim dahil misteryosong natuyo ang ilog. Nagboluntaryo ang grupo ni na Ash na mag-imbestiga at sinundan ang ilog para humanap ng sagot. Habang naglalakad, dumaan sila sa isang masukal na kumpol ng mga tinik na baging, at sa likod nun ay doon nila natagpuan ang isang dambuhalang Snorlax na natutulog sa mismong batis, kaya nahaharangan ng daloy ng tubig. Sinubukan ng mga bayani na gisingin ang Snorlax, pero bigo ang bawat pagtatangka, lalo na't ang ilang Snorlax ay umaabot sa timbang na 1,000 pounds, kaya napakabigat nito para ilipat. Sinubukan pa itong hulihin ni Ash gamit ang Pokeball, pero hindi rin ito gumana. Lumitaw ang Team Rocket na may dalang kamera at mikropono na may planong nakawin si Snorlax, ganun pa man, imbes na pigilan ay tinulungan pa ni na Ash ang Team Rocket dahil kapag nawala si Snorlax ay maibabalik ang tubig sa bayan. Sinubukan ng Team Rocket na buhatin si Snorlax gamit ang kanilang hot air balloon, ngunit agad na naputol ang mga lubid dahil napakabigat ni Snorlax. Sunod ay sinubukan nila itong gisingin gamit ang alarm clock at buhusan ng isang balde ng tubig, pero bigo ang lahat. Sinubukan pa nilang gisingin ito sa pamamagitan ng halik, gaya ng sa fairy tale na Sleeping Beauty. Sinubukan ni Psyduck pero bigo, pinilit din si Meowth na halikan ito kahit ayaw niya, at nang magtagumpay siya, tila nasuka lang ang kawawang Snorlax na parang nalason sa baho. Habang natutulog pa rin, gumulong ang Snorlax at nakahanap si Ash ng isang card sa ilalim nito na may babalang huwag itong istorbohin at gumamit ng Pokeflute para ito ay magising. Nagbigay ng impormasyon ng Pokédex tungkol sa Pokeflute at sinabing magigising nga ang Snorlax sa musika nito. Napansin ni Misty na kahawig ito ng plauta ng hippie, kaya nagunahan ang grupo ni na Ash at ang Team Rocket sa pagsundo sa lalaki. Pagkatapos ng isang pagtatalo, hinamon ni Jessie si Ash para makuha ang hippie, inilabas niya ang Arbok, pero ginamit ni Ash ang Pidgeotto para muling patalsikin ang Team Rocket. Nagmamadaling kinuha ni Ash ang hippie na nagbunyag na sa kanya pala ang Snorlax na yun. Gamit ang plauta, ginising ng hippie ang Snorlax, pero nang umalis na si Snorlax ay bumungad sa kanila ang marami pang tinik na baging na nakaharang sa tubig, at ang mga tinik na ito pala ang tunay na sanhi ng taggutom. Mabuti na lamang at sumaklolo ang Snorlax sa pamamagitan ng pagkain sa mga tinik na baging, sinabi ng hippie na paboritong pagkain ni Snorlax ang mga tinik. Dahil sa pagkain ni Snorlax sa mga baging, nalinis ang daanan ng tubig at muling bumalik sa normal ang daloy ng ilog. Pagbalik sa bayan, masayang ikinwento ng mga bayani ang nangyari sa mayor, na agad namang nag-anunsyo ng isang malaking piging para sa mga bayani. Pagkatapos ng masarap na kainan, muling natulog ang Snorlax, kung saan nadaganan nito ang kawawang Team Rocket. Pagpasok ng ating mga bayani sa Dark City, naramdaman nilang hindi sila welcome dahil iniiwasan sila ng karamihan sa mga mamamayan. Nang atakihin si Pikachu ng tatlong hindi kilalang tao na nambabato sa kanya, inutusan ni Ash si Pikachu na ipagtanggol ang sarili gamit ang Thunderbolt. Tinamaan ni Pikachu ang mga figura na lumabas na mga batang lalaki pala, na pagkatapos ay inatake ang mga bayani gamit ang stick at pinapaalis sila sa bayan. Gayunpaman, pinatigil ng may-ari ng restaurant na ama pala ng mga bata, ang kanyang mga anak bago humingi ng paumanhin sa mga bayani sa nangyaring pang-aabala. Inanyayahan ng may-ari ang mga bayani sa kanyang restaurant at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang dalawang Pokemon Gym ng Dark City, ang Yas Gym at ang Cas Gym, ay may matinding agawan ng teritoryo sa isa't isa. Nalaman din ni na Ash na kumukuha ang mga gym na ito ng mga Pokemon trainer para magsilbing mga sundalo, at ang kanilang pag-aaway ay nagdudulot ng malaking pinsala sa bayan. Sinabi rin ng may-ari na sinusubukan ng mga gym na pabagsakin ang isa't isa dahil isa lamang ang pwedeng maging opisyal na Pokemon gym sa bawat bayan, at dahil sa pinsalang dulot nito, natakot at nagalit na ang mga mamamayan sa mga Pokemon trainer. Nang magsimula ang isa pang gulo sa pagitan ng Yas at Cas Gym, napilitan ng mga bayani na magtago sa itaas para hindi madamay, binanggit pa nila na ang ginagawa ng mga trainer na ito ay nagbibigay ng masamang pangalan sa mga Pokemon trainer. Biglang kinaharap ng may-ari ng restaurant ang Team Rocket na kinuha ng Cas Gym para magdala ng pagkain. Nang tumanggi ang may-ari na magbigay ng pagkain dahil hindi pa nagbabayad ang Cas Gym ng kanilang utang sa loob ng 2 taon, sinubukan silang atakihin ng Team Rocket, pero ginamit ni Brock ang kanyang Vulpix para palayasin sila.
Sa kasamaang palad, ang pangyayaring yun ay nakaakit ng isang recruiter mula sa Yas Gym, kaya gumamit ang mga bayani ng mga peking alias para mapanatili ang kanilang reputasyon. Dinala ang mga bayani sa Yas Gym, kung saan sinubukan silang subukan ng may-aring si Yas sa pamamagitan ng pagpapasugod sa kanyang Scyther. Gayunpaman, nalagyan ng ketchup ang mga mata ni Scyther dahil sa hawak na bote ng ketchup ni Pikachu, at inatake nito si Yas, na agad namang ibinalik ang Pokemon sa Pokeball nito. Ipinaliwanag ni Yas kay Ash na gusto lang niyang maging opisyal na gym para sa pera, pero tumanggi si Ash na sumali dahil sa pandidiri sa kanyang hangarin. Sa galit ni Yas, inutusan niya ang kanyang mga trainer na gamitin ang kanilang mga Pokemon para atakihin si Ash, pero nailigtas siya nina Brock at Misty bago siya ibinalik sa restaurant. Habang ginagamot ang mga sugat ni Ash, napagtanto nina Brock at Misty na parehong marahas ang Yas at Cas Gym at ang kanilang walang tigil na away ay magdudulot ng habang buhay na takot at galit sa mga mamamayan laban sa lahat ng Pokemon trainer. Nalaman ni Ash mula sa kanyang Pokédex na ang Scyther ni Yas at ang Electabuzz ni Kaz, na siyang pinakamalalakas na Pokemon ng bawat gym, ay may kahinaan, may kakayahan silang kumilala ng kulay at nagiging agresibo o nagagalit sa kulay na pula. Ito ang nagpaliwanag kung bakit nagwala si Scyther kay Yas matapos malagyan ng ketchup ang mga mata nito. Gamit ang impormasyong ito, bumuo si Ash ng plano para turuan ng leksyon ang dalawang gym. Habang nagaganap ang isa pang labanan sa kalsada dahil sa balitang may darating na Pokemon League Inspector, binuhusan ng grupo ni Ash ng ketchup ang mga miyembro ng Yas at Kaz. Dahil dito, nagwala sina Scyther at Electabuzz laban sa sarili nilang mga trainer. Napatumba ng dalawang Pokemon ang isa't isa nang pareho rin silang mabuhusan ng ketchup. Sa kabila nito, ayaw pa ring sumuko ni Yas at Kaz, at sa halip ay nagsama sila para atakihin sina Ash. Biglang dumating si Nurse Joy, na nagbunyag na siya pala ang inspector ng Pokemon League, at idineklara na ang dalawang gym ay hindi karapat-dapat dahil sa kanilang marahas na gawain. Gayunpaman, binigyan niya sina Yas at Kaz ng pangalawang pagkakataon kung matututo sila sa halimbawa ni Ash. Sa mungkahi ni Ash, pumayag sina Yas at Kaz na ituwid ang kanilang mga pagkakamali, pati ang kanilang mga trainer at Pokemon ay tumulong na sa pagkumpuni ng bayan. Dahil sa pagbabagong ito, gusto na rin maging Pokemon trainer ng mga bata at humingi sila ng autograph kay Pikachu. Pagkatapos nun ay umalis na sa bayan ng grupo ni Ash para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa ibang dako, ang Team Rocket na balot pa rin ng ketchup ay hinabol palabas ng bayan ng galit na sina Electabuzz at Scyther. Pagdating sa isang bayan sa gitna ng isang karnabal, nagsimulang maglibang ang ating mga bayani sa kani-kanilang paraan. Nagpasya sina Misty at Pikachu na humiwalay muna para mag-ikot. Nakakita sila ng isang lalaking nagngangalang Melvin, isang salamangkero, na inaatake ng isang babae. Pinatumba siya ng babae at umalis na ito. Nilapitan ni Misty ang lalaki para tingnan ang kalagayan nito at tulungang makatayo. Nagpasalamat ang lalaki, pero nasa isang mahirap siyang sitwasyon. Kailangan niya ng assistant para sa kanyang magic show, kaya tinanong niya si Misty kung maaari ba itong tumulong. Nag-aalinlangan si Misty, pero pumayag din siya sa huli, ngunit para sa isang araw lamang. Nang magsimula ang show ay walang masyadong manonood pero dumating sina Ash at Brock na ikinagulat ni Misty. Ang unang trick ni Melvin ay ang pag-juggle ng kanyang mga execute na hindi naman nakakaaliw para sa lahat. Nagpatuloy siya sa kanyang susunod na trick, ang pagpapalabas ng apoy mula sa kanyang wand. Noong una, isa lamang itong maliit at nakakadismayang spark. Ngunit sa pangalawang subok, lumabas ang isang malaking apoy na naging sanhi upang makiusap si Misty na mag-ingat siya. Dahil hindi nag-iingat, aksidenteng napagana ni Melvin ang mga sprinkler na nagpaulan ng tubig sa mga manonood. Nagalit ang mga tao at nagsimulang mambato kay Melvin bago sila tuluyang umalis. Sinibak si Melvin sa trabaho dahil sa nangyari, kaya naman nawala na siya ng pag-asa sa kanyang pangarap na maging salamangkero. Umasa si Ash na matutulungan si Melvin sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang trick gamit ang kanyang mga Pokemon na sina Squirtle, Charmander, at Bulbasaur. Gayunpaman, dahil hindi sapat ang laki ng kahon, nagsiksikan ang tatlong Pokemon at nagsimulang mag-away sa loob, kaya nasira ang trick. Iminungkahi ni Ash na dapat gumawa si Melvin ng katulad nun, at sinabing walang gaanong nagagawa ang kanyang mga execute. Bilang tugon dito, gumamit ang execute ng hypnosis kay Ash, kaya naman nakontrol siya ni Melvin. Dahil nakita ang potensyal ng trick na ito, umalis si Melvin kasama si Ash. Napilitan si Ash na hilahin si Melvin gamit ang isang karwahe patungo sa Leaf Forest upang humuli ng mas maraming execute. Doon ay nakita nila ang evolved form na Exeggutor, at inutusan ni Melvin si Ash na labanan ang mga Exeggutor para mahuli niya ang mga ito. Sa pamamagitan ni Ash na inuutusan sina Charmander, Squirtle, at Bulbasaur, nahuli ni Melvin ang lahat ng mga Exeggutor sa paligid. Nang hindi nila alam, lumitaw ang Team Rocket upang nakawin ang mga nahuling Pokemon.
Sa kasamaang palad para sa Team Rocket, ang execute ni Melvin ay nag-evolve bilang isang executor at gumamit ng hypnosis sa iba pang mga executor. Nagdulot ito ng matinding galit sa mga executor at nagsimula silang sumugod patungo sa bayan. Nasalubong ni na Misty at Brock na hinahanap sina Ash at Melvin ang mga executor. Nang matagpuan nila ang dalawa, kinuryente ni Pikachu si Ash para bumalik ito sa normal na pag-iisip. Nagmadali silang bumalik sa bayan at natagpuan nilang wasak na ang karnabal. Sinabi sa kanila ng may-ari ng karnabal na uubusin niya ang mga executor pagbalik ng mga ito gamit ang mga time bomb na inilagay niya sa gitna ng karnabal. Nagmadali si Ash at ang kanyang mga kaibigan upang pigilan ang kawan ng mga executor na muling sumusugod sa gitna ng karnabal upang protektahan ang mga ito. Ngunit tila hindi kayang pigilan ni Bulbasaur at Squirtle ang kawan, kaya naman ipinasa na lang ang laban kay Charmander, na ang mga atake ay super effective laban sa kanila. Sa kabila ng lahat, hindi sapat ang lakas ni Charmander, kaya naman nakiusap sila kay Melvin na gawin muli ang kanyang fire trick. Nag-aalinlangan si Melvin noong una, pero matapos bigyan ng lakas ng loob ni Misty, muli siyang nagkaroon ng tiwala sa sarili. Nagpalabas siya ng isang malaking apoy mula sa kanyang wand kasama si Charmander, na naging sanhi upang bumalik sa katinoan ang mga executor at huminto. Muling nakasama ni Melvin ang kanyang Pokemon habang ang bomba naman ay ligtas na sumabog sa malayo. Matapos ang madamdaming eksenang ito, nalaman ni Ash na hindi lamang ang execute ni Melvin ang nag-evolve. Nag-evolve din si Charmander bilang isang Charmeleon na ang ugali ay kasing init at kasing tapang ng apoy na ibinubuga nito sa mukha ni Ash. Pagkatapos nito, nagpatuloy na ang grupo sa kanilang paglalakbay. Nakarating sina Ash, Misty, at Brock sa Moss Green Village, isang nayo na sobrang liit kaya wala itong Pokemon Gym. Dahil walang gym, ayaw sana manatili ni Ash, pero ipinunto ni Brock na kailangan nilang bumili ng mga potion dahil naubos na ang kanilang supply. Habang nangyayari ito, sinusundan sila ng Team Rocket, pero hindi makasunod si Meowth dahil may mataas itong lagnat. Nagkasundo sina Jessie at James na iwan na lang si Meowth dahil mas mahalaga ang paghuli kay Pikachu, pero sinigawan sila ng isang babae na nag-akalang pinababayaan nila ang kawawang si Meowth. Pinagaling ng babae si Meowth gamit ang gamot na kanyang ginawa, at agad na na-inlove si Meowth sa kanya. Nagpunta sina Ash at ang kanyang mga kaibigan sa isang tindahan ng gamot para bumili ng mga potion. Pagpasok nila, binati sila ng isang matandang babae na nagdudurog ng mga halaman. Nang sabihin nilang gusto nilang bumili ng mga potion, nag-alok ito ng snake root na nakakagamot daw ng insomnia at nakakapagpatubo ng buhok sa ilong at dila. Pumasok ang apo ng matandang babae, si Cassandra, na siya ring babaeng nagpagaling kay Meowth. Agad ding na-inlove si Brock sa kanya. Sinabi ni Brock na gusto niyang maging pinakamagaling na breeder sa mundo, at binanggit naman ni Cassandra na sana ay may makalaban siya sa isang battle. Sinabi ni Ash na siya ang lalaban sa kanya. Sinimulan ni Cassandra ang laban sa pamamagitan ng paglalabas kay Paras, at inilabas naman ni Ash si Pikachu. Sinubukan ni Pikachu na maging mabait kay Paras, pero takot ang maliit na Pokemon. Habang nanonood ng palihimang Team Rocket, nag-iisip si Meowth ng paraan kung paano susuklian ang kabutihan ni Cassandra. Sinabi ni Cassandra kay Ash na gusto niyang makipaglaban para mag-evolve si Paras upang magamit niya ang higanting kabute ng Parasect sa paggawa ng isang super healing potion. Ngunit dahil masyadong matatakutin si Paras, pumayag si Ash na sadyang magpatalo para magkaroon ito ng lakas ng loob. Nagpakawala si Pikachu ng napakahinang kuryente, pero napatumba pa rin ito agad si Paras. Iminungkahi ni Misty na gumamit ng ibang Pokemon, kaya inilabas ni Ash si Squirtle. Pero kahit ilang patak lang ng tubig ay muli pa ring napatumba si Paras. Sa huli, inilabas ni Ash si Charmeleon at sinabihan itong magdahan-dahan lang. Gayunpaman, binigyan lang ni Charmeleon si Ash ng isang masamang tingin, at sinabi ni Brock na mukhang ayaw talagang magpatalo ni Charmeleon. Biglang naging marahas si Charmeleon, binugahan ng apoy si Paras, at pinatalsik ito gamit ang tail whip. Tumakbong umiiyak si Paras kaya sinundan ito ni Cassandra. Papagalitan sana ni Ash si Charmeleon, pero binugahan siya nito ng apoy sa mukha. Napatumba ni Pikachu si Charmeleon gamit ang Thunderbolt, kaya naibalik ito ni Ash sa Pokeball. Nagulat si Ash sa agresibong ugali nito, pero sinabi ni Misty na kailangan muna nilang hanapin si Paras. Nang tumakas si Paras, natagpuan ito ng Team Rocket. Dahil gustong tumulong ni Meowth kay Cassandra, kinumbinsi niya sina Jessie at James na magpatalo gamit sina Arbok at Weezing para matulungan na lumakas si Paras. Pumayag sina Jessie at James sa kondisyon na gagawin silang business manager ni Meowth kapag lumago na ang kumpanya ni Cassandra dahil sa super healing potion na gagawin nito. Pinalaban nina Jessie at James sina Arbok at Weezing kay Paras na palihim na tinutulungan ni Meowth. Nagtagumpay sila at naging kampante si Paras sa kanyang sarili. Nahanap ni Ash si Paras sa isang puno kasama ang Team Rocket na nagtatago malapit dito.
Dahil mukhang may tiwala na sa sarili si Paras, inakala nilang handa na itong lumaban uli. Sadyang nagpatalo si Pikachu, pero nang ilabas ni Ash si Charmeleon, muli itong sumuway sa kanya. Hindi maintindihan ni Ash kung bakit hindi siya sinusunod ni Charmeleon, kaya ipinaliwanag ng lola ni Cassandra na kung ang lakas ng isang Pokemon ay lumampas na sa kakayahan ng kanyang trainer, hihinto ito sa pagsunod dahil wala na itong respeto sa kanya. Sinubukan ni Ash na pabalikin si Charmeleon, pero binugahan muli siya nito ng apoy bago hinarap si Paras. Lumabas ang Team Rocket sa kanilang pinagtataguan para mag-cheer kay Paras, pero binugahan din sila ni Charmeleon. Ipinagtanggol ni Paras ang sarili sa pamamagitan ng pagsundot sa tiyan ni Charmeleon gamit ang kanyang mga kuko, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Nagbunyi ang lahat ng mag-evolve si Paras bilang Parasect. Nang magising si Charmeleon, nagalit ito sa Team Rocket at pinatalsik sila gamit ang Tail Whip. Pagkatapos ay binalikan niya si Parasect para makaganti, pero gumamit si Parasect ng Spore para patulugin si Charmeleon. Dahil dito, nagawa siyang ibalik ni Ash sa Pokeball, pero labis ang pagkadismaya ni Ash sa kanyang Pokemon. Nagpaalam na sina Ash kay Cassandra at sa kanyang lola na nagpaalala kay Ash na dapat niyang matutunang kontrolin si Charmeleon. Your journey, everyone! Goodbye! Lumapit ang Team Rocket at nagtanong kung pwedeng maging mascot si Meowth para sa itatayong kumpanya ni Cassandra. Tumanggi si Cassandra dahil ayaw niyang agawin si Meowth sa Team Rocket, at sinabi naman ng lola ni Cassandra na nakahanap na sila ng isang Persian para maging mascot kaya hindi na nila kailangan si Meowth. Nangako si Cassandra na aalagaan niya ang Persian gaya ng pag-aalaga niya kay Meowth. Pagkatapos nun ay malungkot na naglakad palayo ang Team Rocket.